Magandang araw pong muli sa mga taga-subaybay ni Colonel Eclarin, Sir Eclarin. Ako pong muli si Major Arnel Cate, ang Operation Officer ng 602nd Brigade dito sa Carmen, Cotabato. And pangatlong kwento ko na yata ito. So meron akong isa pang ikukwento na experience. Yung dito pa rin sa duty ko as a operation officer as S2 intelligence officer and operation officer ng 40 IB. Hindi pala. Cut ito, sir, cut. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Major Arnel Alcate, S3 ng 602nd Brigade dito sa Carmen, Cotabato. And sa ngayong episode, ikukwento ko sa inyo yung aking karanasan sa operation dito sa Maguindanao del Sur noong 2021. So, bilang isang intelligence officer, bilang isang intelligence officer ng 40 IB, so, ang mission namin ay to conduct internal security operation, and meron itong isang target na hindi naman siya full-time na terrorist member, isang armed lawless element. Meron siyang grupo, meron siyang network, and known sa area na talagang nagkakadel and nagsusupport sa local terrorist group dito sa Maguindanao. So itong tao na to, matagal na itong tinatarget ng units. Pinaniniwalaan ito na na mayroon daw siyang anting-anting. Yun yung sabi ng mga civilian doon, kahit yung mga elected official ng barangay and sa munisipyo, meron nagsasabi na meron daw talagang anting-anting kaya hindi makuha. Ang lagi lang na nakukuha sa grupo niya, yung mga kasama. Kaya nga, nung time namin, konti na lang ito sila, nasa apat na lang na tao. Kasama na siya doon, pang-apat na siya. Kasi nung panahon ng 33rd IB, uli kay Sir Cabunok, sir, halos naubos na lahat ng mga kasama niya. Kaya sabi-sabi, wala nang gustong sumama sa tao na yon. Kasi lahat ng sumasama sa kanila namamatay sa operation. Nung time ni Sir Cabunok, halos lagi nilang nilakaran na patay yung kasama nung sa amin din. So, ito rin yung ikukwento ko sa inyo, yung experience ko sa paghahabol kay grass cutter. Ang notorious ng Maguindanao del Sur sa area ng Dato Paglas. So, after ng case build-up, so nasettle na lahat and napa-approve na, okay na, present na namin kay battalion commander, and nag-suggest ako ng concept. Sir, ang isuggest ko na concept ay special operation. Ambush. Kasi identify namin area saan siya dumadaan.
Then, na-approve naman ni Batcom. Kasama na ako sa lakad na yon. Ako na yung nagdala ng Intel operators. Kami na yung mag-guide doon sa dalawang squad. Kasi ano kami, 3 squad lahat. Officer led. Yung isang squad led by Second Lieutenant Maverick Ramos. Yung isang squad naman kay dating First Lieutenant Store, captain na siya ngayon, pati yata si Maverick, captain na rin. So 3 squad kami na pumasok doon. Malapit lang naman yung area, hindi naman kalayuan. Kung siguro kung lalakarin mo yun ng straight, kaya namin yun siguro mga 2 hours, mga ganun lang, 3 hours. Pero dahil marami kaming iwasan, community, kalsada, iwasan namin, inabot kami ng halos magdamag. Pumasok kami ng mga alas 9. Nakarating kami doon sa position namin, yung ambush position namin. Magandang alas 3, alas 4 na ng madaling araw. So ang expected namin na dadaan siya mga bandang alas 6. Maliwanag na kasi ang naging routine nila, mag-aagahan doon sa kabilang barangay, then pag makaagahan na, dilipat na naman sa kabila. So yun nga, dahil masyado siyang mailap, yun ang naging tactics namin, mag-conduct ng ambush doon sa dadaanan nila. Ang ini-expect namin na dadaan mga 4 hanggang 5 na nakamotor. So meron lang isang doon, merong isang trail na tama lang sa motor na nagko-connect doon sa dalawang barangay na yon. So pagdating ng mga alas 5, in position na kami lahat. Yung squad ko, yung squad ni Captain Store, tapos yung squad ni Captain Maverick na Ramos. Dumating yung 3 na motor. So ang ina-expect namin nasa 5. Pero nung nakita ko, ako man yung nasa rightmost. Para ako yung mag-determine nung paparating kung magpuputok na ba. Ako rin yung magiging base. Pag pumutok na ako, ang instruction ko sa kanila, yung susunod, kasi mabilisan lang yan yung motor. Pag pinutokan ko na yung target ko, puputok na rin kayo. Makikita nyo na yung target. Doon pa lang. Hindi pa ako pumaputok, nakikita na nila yung target. Kasi hindi naman kami ganun kalayo. So, yun na yung naging yun na yung nangyari sa ground. Pagputok ko doon sa isa, kasi masyado nang mabilis, tinamaan. Yung isa naman, tinamaan din. Pero yung leading, hindi kasi masyadong hindi ma-identify. Although, identify namin yung motor. Ang naging problema lang, kasi nagpapalit-palit siya ng motor. Meron siyang motor na ginagamit eh. So, hindi maano na siya yon. Kasi kung siya yung na-identify na siya yung mismo na yon, nakasakay sa motor, yun na yung unang natargetin. So, in short, tinamaan yung 2, then yung isa na mabilis lang, bilis yung na alarm, pinaspasan nyo ngayon yung motor niya, hindi na naabutan. Pero ang sabi ng tropa, "Sir, binaril talaga namin." Yun ang sabi nila. Pero parang sabi ko, totoo nga siguro yung anting-anting. Kasi binaril naman. Hindi tinablan o hindi tinamaan. Kasi lang, nasa 70 to 100 meters. Malapit lang. So, bumalik kami. Nakuha namin yung 2 namatay, pati yung mga evidence, tinunover namin sa PNP para sa legal na procedure. So, in short,
habol na naman, umalis na naman yung target, tagal na naman nawala. Pagdating ng year-end, noong 2021, nag-advance kasi ako noon, pinasok itong paglas ni Abu Sulaiman. Sabi nga, paglas siege. Hindi naman talaga siya siege. Yun lang sabi-sabi. Kasi ang kinuha lang naman nila yung market. And mabilis naman na na-drive yung grupo ni Abu Sulaiman palayo. So, yun. Yung time na yun, nakabalik ako nang nag-advance ako. Patapos na yung operation doon kay Abu Sulaiman. And dahil meron akong unfinished business doon sa target kay grass cutter. So, yun na yung tiningnan namin. Paano namin ito makukuha? So, nag-ano na kami, preparation. Hindi pinipagalaw ni Batcom noon, si late Lieutenant Colonel Alburo, sabi na, wala mo nang makikialam dyan sa target. Hayaan natin na magkumpiyansa. Dito lang tayo, normal lang. Yung routine lang. Kasi yung TCP namin, inilapit na namin doon sa siguro mga 2 kilometro na lang yun sa kanya o mga 3 kilometro. Nilapit namin doon and in preparation na nga doon sa ginagawa namin na lakad para lakaran siya. Pagbalik ko, ako na uli yung S3, then may bago ng S2, si Captain Ryan. Before i-terminate yung operation kay Abu Sulaiman, nag-go signal na si Batcom. S3, i-present na natin ito kay Brigade Commander. Nung time na yon, nagpalitan na rin itong Mechanized Brigade and 601st Brigade. Ang Brigade Commander na nakasakop sa amin, 601st Brigade, si former CGPA, si General Galido. So, present namin ni Batcom kay Sir Galido yung operation na ikakandak namin dito sa target na si grass cutter. Then, nag-approve si General Garrido. Nung time na yon, nandun din sila sa TCP. Nandun din sa paglas si Sir Galido sa Brigade TCP. Kami naman, nandun naman sa Batalyon TCP. So, kinabukasan, madaling araw, nagkaroon na ng operation. Ang usapan, nandoon lang siya sa bahay kasi nga, ang sabi, hindi nga matablan. So, ang naging namin, lalapitan doon sa bahay, kukunin. Ito pala, hindi ko pala nabanggit kanina, itong target namin, ito yung nagdala kay Abu Sulaiman. Papasok doon sa Paglas. Although si Abu Sulaiman, taga doon naman talaga yan sa Paglas, dating SK chairman, dating youth leader sa Paglas. Pero yung grupo niya, ang nagdala ay itong target namin, si grass cutter. Siya yung nag-lead talaga doon papunta sa Dato Paglas, yung mga local terrorist group. So ito na nga, pinasok na namin. Ang usapan, kukunin sana. Kasi nga, hindi raw tinatablan. Ngayon, nung nandun na yung tropa, malapit na, siguro mga 100 meters, nandun na, nakaposisyon na, pinagalaw na namin yung ibang unit namin, naka-KM, papunta doon sa kanya. Then, as a, pang-blocking na sana yon doon sa most forward. Ang nangyari, paggalaw pa lang ng KM namin, kasi malapit lang, TCP namin, papunta doon sa kanya, nasa 2 to 3 kilometers. Paggalaw ng KM namin, parang na-alarm na yata.
tumalon ngayon doon sa bintana niya sa likod ng bahay niya. Eh, nandoon naman yung tropa nakaabang sa likod. Na ang purpose sana, kukunin sana siya kasi nga hindi matablan. Merong isang tropa din na meron yatang ano yon, anting-anting. Si PFC Gabais. So yun ang ano niya, yun ang nagkataon na nandun sa harapan niya. Binugahan niya ngayon. Hindi naman siya nag-hesitate kasi supported naman yung data, nandun yung data nung suot nung tao para in case na yun nga tumakbo, ma-identify agad. So yun, identify yung damit niya, yung bahay niya, identify lahat. So wala namang ibang tao doon na lalaki, wala namang ibang tao doon na nakasuot ng ganun na damit. So nung lumabas ng bintana, wala nang hesitation. Tinutukan agad nung PFC. So tinamaan sa ulo ang tama. Pero wasak yung ulo. Ang pinagtataka ng tropa, walang lumabas na dugo. Kahit nung kinuha, walang dugo. So yun nga siguro, palakasan ng anting-anting. Kasi nga, nababalita nga na yun daw, may anting-anting daw, kaya hindi tinatablan. And siguro mas malakas yung sa tropa kasi alam ko meron ding ano yun eh. Meron ding dala-dala yung tropa na yun na bumanat doon sa target. So yun, after ng ilang operations, pagkatapos ng mahabang panahon na paghahabol sa kanya, natapos din yung operation kay Grass Cutter. Then, nung 2021 yun, pagdating naman kasi ng 2022, umalis na kami doon sa area, nalipat na kami sa Kabingi, ibang operational area naman. Pero bago kami umalis doon, as a S2, marami akong mga naging kaibigan din doon, mga barangay kagawad, barangay kapitan, and yung ibang mga barangay leaders, purok leaders. So, bago kami umalis, nagpaalam ako sa kanila, inikot ko sila lahat. Kinumusta ko, kumusta kayo? And tinanong ko, aalis na kami, tinanong ko sila. Sinabi ko sa kanila, aalis na kami, magpapaalam lang ako sa inyo ng maayos bago kayo iwanan. Sabi ko, sana sa 3 taon namin nakatulong kami sa inyo. Yun yung time na na-realize ko na malaki pala yung naging contribution doon namin kahit papaano doon sa area namin doon sa Maguindanao Part, Sultan Kudarat. Kasi sila mismo nagsasabi, Sir, maraming salamat talaga kasi nandyan yung sundalo. Merong kahit papaano, hindi na kami masyadong takot kasi maraming mga ano doon, alam mo yung GSKP area, sabi nila taguan daw ng mga karnaper. Pero wala namang hindi naman napatunayan. Pero sa base sa mga ng mga civilian, parang ganoon din talaga. Maraming mga ano doon. Maraming mga problema, hindi lang local terrorism, pati yung mga armed lawless elements na pagala-gala. Meron din mga magnanakaw ng baka, kalabaw na armado. Isa yon sa mga naging epekto sa community na ipinagpapasalamat nila na kahit papaano nabawasan yung mga problema nila na yun. And isa nga doon, itong area ng Barangay Tunggol and Barangay Kulasi na nandoon yung concentration ng gulo ng mga kapanahunan. And isa rin yun sa mga barangay na binisita ko na nagpapasalamat sa effort. Hindi lang ng 40 IB.
kahit yung 33rd IB pa noon, malaki ang pasasalamat nila. Kasi kung hindi dahil sa mga kasanduluhan nga, hindi matatapos, hindi mababawasan, hindi naman totally natapos, hindi mababawasan o hindi magkakaroon ng hindi ma-restore yung peace and order doon sa mga lugar na yon. Sa ngayon, progressive na yung mga barangay na yon, Kulasi and Tunggol. Maganda na yung irrigation nila, maganda na yung kalsada nila, marami ng investor, nakakapag-farm na ng maayos yung mga civilian doon. Yung away nila sa lupa, halos hindi pa rin yun na-resolve kasi masyadong komplikado. Pero pagdating ng araw, maayos pa rin yan. Yun yung aking kwento sa halos 4 na taon ko sa 40IB. Nag-serve ako as 2 taon na intel officer ng 40IB and 2 taon na operation officer ng 40IB. And nagpapasalamat ako sa mga naging battalion commander ko na sila yung guide, sila yung nag-mentor sa akin, sila yung nagturo sa akin kung paano yung maging isang professional na military officer. Yan lamang po. Ngayon, Arnel, ito na naman, dahil snappy ka nga, nandito. S3 ka naman ng 602nd. So, mas malaki na yung playing ground mo ba? Playground mo. So, sige, ito, kasi kunento mo yung paano yung pag-evolve ng mga experiences mo rito, from gera-gera to ito ngayon, lalo na ito ngayon na fulfill ka dad sa contributions ng 40IB dito. Ito, mas malaki na yung mundo mo. Yes. Anong kaibahan nitong mundo mo ngayon sa dati na 40IB? Under nyo naman, Pero parang lumawak siya and gaano ka-importante yung gano'n ng mga experiences mo sa paggawa nyo ng mga plano ngayon? Ibang level na naman kasi ito di ba? Yes. Dito sa pang 602nd Brigade naman. Opo, sir. Dito kasi sa sir, as S3 ng 602nd Brigade, as Brigade S3, medyo kung ikukumpara ko nung role ko noon sa batalyon, tama nga yun, sir, ibang level. Kasi doon sa batalyon, parang nasa iyo yung implementation talaga. Nasa iyo yung pag-implement ng campaign, ikaw yung nandoon sa ground, as compared dito sa brigade, na ang magiging trabaho mo na lang is make sure na yung mga units under sa brigade ay naka-align yung efforts nila doon sa intent ng higher headquarters, intent ng brigade commander. So dito, sir, sa 602nd Brigade, meron din naman akong experience dito nung company commander ako ng DRC. Nung time ng mga 2018, talagang pag nagigipit yung mga DI sa SPMS box, dito talaga yan sila pumupunta, sir, sa area ng Carmen, Alyusan. So, nilakad namin yung sir, Alyusan, nagkaroon ng Bambran, then nagkaroon din kami ng encounter dyan sa Barangay Tungano ng Carmen. So, sa ngayon, wala naman na yung mga ganun na grupo kasi nga maliit na sila, sir. So, ang nagiging challenge na lang ngayon is kung paano ma-maintain yung peace and security dito sa area ng 602nd Brigade and kung paano ma-eliminate yung mga remaining ng mga LTG kasi yun yung challenge sa amin ngayon, sir. Paano ma-eliminate yung mangilan-gilan lang, 1, 2, 3. Napakahirap ng hanapin, sir. Pero mother mo, okay na, naniniwala na ang Mindanao ay kasi dito na kayong dalawa magkapatid. Nandito kayo parehong nagtinilbihan sa Mindanao ngayon. Opo, sir. Sa kasamaang palad, sir, nagpaalam na yung nanay ko nung nakaraang taon
Pero bago siya nagpaalam, wala naman siyang, hindi naman na ano yung palagay na yung kalooban niya kahit nandito kaming magkapatid na nagtatrabaho sa Mindanao. Hindi niya na iniisip yung ano. Maraming salamat, Nel. Yes, sir. Maraming salamat.